Good morning! Nagbabalik po ang inyong tagawasto, Sergeant Glenn, isa akong correction officer at isa rin akong registered criminologist. Pag-usapan po natin yung mga individual na gusto pong kumuha ng LTAP or yung License to Own and Possess Firearms. Yung pag-uusapan po natin ay patungkol doon sa mayroong mga pending case, convicted, at saka sa mga acquitted. So, yun lang po muna yung pag-usapan natin. Dahil mayroon pong amendment dito sa mayroong mga pending case. Dito po sa kasalukuyang batas, ang isang individual kapag convicted siya at mayroong pending case na ang penalty ay more than 2 years, hindi po siya qualified, madidinay po ang kanyang application. So kapag convicted ka naman na ang kaso mo ay 2 years below, pwede ka pong mag-apply dahil ang sinasabi naman po ay more than 2 years. Kung ang iyong sentensya ay 2 years below, pwede ka pong mag-apply. Provided po na ang inyong kaso ay walang kinalaman sa moral turpitude or yung mga kaso na may kinalaman sa panluloko tulad ng mga estapa, di-deny po ang inyong application. Dahil isa po sa requirements na dapat hindi po kayo convicted sa mga krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Doon naman sa may mga pending case na ang penalty ay 2 years and below, pwede po yun. Regardless man dyan kung may kinalaman sa moral turpitude, kasi sinasabi lang doon dapat convicted ka lang sa moral turpitude. Pero kung may pending case ka po disqualified. Dito po yan sa kasalukuyang batas. Yung amendment po ay nasa ikatlong pagbasa na at sure po na magiging batas yun. So doon naman po sa mga acquitted, dismiss yung mga kaso, pwede po kayong mag-apply. Good as new po kayo niyan. Wala pong wala po, tanggal po lahat ng records nyo kung na-dismiss or acquitted kayo sa isang kaso. Kahit more than 2 years pa yung penalty niyan. So ito po yung kasalukuyang batas patungkol dito sa mayroong mga pending case at sa mga convicted. The applicant has not been convicted or is currently an accused in a pending criminal case before any court of law for a crime that is punishable with a penalty of more than 2 years. Para naman po dito sa mga acquitted, dismiss sa kanilang mga criminal case, shall qualify and can acquire license. Pinag-uusapan po sa mga kaso na ito ay criminal case. So kung admin case yan, civil case, you can apply po. Ito po yung amendment para doon sa mayroong mga pending case. Okay? So kung mapapansin nyo po, mayroon po naka-slash dyan. Yan po ang tinanggal. Okay? At ito yung mga naka-upper case. Ito naman po ang mga dinagdag. So sa bagong batas po, yung mayroong mga pending case ay pwede na pong mag-apply. Sinasabi po dito na not automatically disqualified. Pwede pong mag-apply yung mayroong mga pending case kahit po ang penalty nila ng kanilang kaso ay life imprisonment or reclusion perpetua, pwede pong mag-apply. Sinasabi dito not automatically disqualified yung mayroong mga pending case. Unless lamang po kung mayroong court order na isang individual ay hindi pwedeng magmay-ari ng baril. So, parte-parte na ba ito para sa mga Paano po ito kung ang ganito na po kaluwag? Paano po kung ang mga kaso ay may kinalaman sa baril? Pwede pa rin po ba? Ang sagot po ay hindi. Dahil po dito sa or prohibited by relevant laws and regulation. Dito po papasok yon. Ito po yung magkocontrol doon sa mayroong mga kaso na may kinalaman sa baril. Hindi po pwede mag-apply yung may mga kaso na may kinalaman sa baril. Especially yung mga illegal possession of firearms, gun smuggling, gamit ng baril sa commission of the crime. Hindi po pwede mag-apply yon. Automatically disqualified po yung mga yon. So pinag-aralan po ito ng mabuti ng ating mga mambabatas, hindi po makakalusot yan. So ito po yung dinagdag nila, basahin lang natin. The applicant has not been convicted of a crime that is punishable with a penalty of more than 2 years. So as is yan, may penalty na more than 2 years, hindi po nila tinanggal yan, hindi nila binago. Yung binago lang po ito, provided that an applicant who has a pending criminal case shall not be automatically disqualified unless so ordered by a court of competent jurisdiction or prohibited by relevant laws and regulation. So dito po papasok yung mayroong mga kaso patungkol sa baril. Anong laws po ba ang nagpo-prohibit dito? Ito po yung R18591 o yung ating batas sa mga baril. Okay, so i-compress lang natin.
Sa kasalukuyang batas, kung mayroon kang pending case, criminal case na more than 2 years, hindi ka po pwedeng mag-apply. Dito po sa bagong batas, kung mayroon kang pending case, pwede ka na po mag-apply. Maliban lang kung convicted ka ng more than 2 years, okay, sa criminal case. Okay, so sana po nakatulong ito, lalong-lalo na dun sa mayroong mga pending case. So, masaya po, no? Antayin nyo lang na maging batas ito at pwede na kayong mag-apply para dun sa mayroong mga pending case. Lalong-lalo na dun sa may mga kaso, may pending case sila na ang nangyari ay self-defense, no? So, pwede na po kayo mag-apply. Antayin nyo lang na ma-approve ang batas na ito. Okay, so hanggang dito na lang po. Sana po nakatulong ito sa inyo. Sunod po, pag-usapan natin yung edad saka sa patungkol sa trabaho, kung dapat po ba may trabaho yung isang aplikante ng LTAP. So, maraming salamat po sa inyong oras sa panonood ng content na ito. So, hanggang sa susunod po.